So good evening everyone. So for tonight, we discuss all about 1987 Philippine Constitutions, Bill of Rights, Article 3. So, ano nga ba ang Bill of Rights? Ang rights ay ang karapatan nating mga Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi lang ito tumutukoy sa karapatan nating mga Pilipino, kundi tumutukoy rin ito sa ating karapatang pantao laban sa mga abusadong nilalang. Ayon sa Bill of Rights, Section 1, ang section na ito nagsasabing hindi pwedeng patayin ang isang tao at kunin ang kanyang buhay. Nakapaloob din dito ang right of liberty, kung saan lahat tayo may kalayaan gawin ang nais natin gawin nang walang nangangaialam na tao, ngunit ito ay may limitasyon lamang na dapat sundin. Pangatlo dito ay ang right of property, kung saan lahat tayo ay may kakayahan, may karapatan na magmay-ari o gumamit ng anumang bagay, ngunit hindi lalampas sa limitasyon ng batas. Ayon sa Bill of Rights Section 2, right of unlawful search and seizures, sinasabi sa karapatang ito hindi pwedeng arestuhin o kapkapan ng katawan ng hinihinalang tao. Hindi mo rin pwedeng pasukin ang bahay ng isang tao nang wala kang search of warrant. Dito rin pumapasok ang right of the people to be secure, in flagrante delicto, o cat in the act. Dito, pwede mo arestuhin ng isang tao. For example, may isang pulis na nasaksihan ang pagpatay, pwede niyang arestuhin ng isang tao dahil nasaksihan niya mismo. Cat in the act, saksihan niya mismo ang pagpatay. Pwede niya yung arestuhin. Pangalawa, pwede mong kumpiskahin ng isang bagay kung ito ay nakalantad sa public. For example, ang isang tao na pumatay, nakita mo yung ebidensya. For example, meron yung dala-dala niyang kutsilyo ay nakalantad sa public. Nakikita siya sa public. So, pwede mo siyang sa mga pulis. Okay? Ang pangatlo naman is yung mga nangyayari sa mga checkpoints. Masyadong limitado lamang ang pwedeng gawin sa checkpoints tulad ng pag-search. Usually, ito ay plain view or visual search lamang. Hindi nila pwedeng pasukin ng iyong sasakyan or anything na pwede nilang gawin. Dapat kung ano lang nakikita nila, yun na nga, sa plain view at saka sa visual view lamang. Visual search lamang sila. Sa Bill of Rights Section 3, rights of the privacy of your communication and correspondence. Sa section na ito, hindi pwedeng basahin o kaya naman pakinggan ng sino man ang iyong private message o iba pang mga usapan. Hindi nila ito pwedeng gamitin laban sa iyo sa pagkuha ng maling impormasyon, dahil ang pagkuha ng maling ebidensya sa maling impormasyon ay maaaring ito ay matatawag na fruit of poisonous tree. Ayon sa Bill of Rights Section 4, dito nakasaad ang karapatan mong magbigay. May karapatan kang malayang maglahad ng iyong saloobin patungkol sa issue sa ating lipunan, sa ating gobyerno. Yung mga issue, yung mga saloobin na gusto mong iparating sa gobyerno, maaari yun. Dahil karapatan mo yun bilang isang Pilipino. At ngunit ito ay may limitasyon lamang sapagkat hindi mo pwedeng siraan ng gobyerno, hindi mo pwedeng hindi ka pwedeng magbigay ng maling impormasyon patungkol sa gobyerno. This is about Section 4 and Section 5 of Article 3, Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution. Section 4, the right of the people to peaceful assembly, petition, and expression of their sentiments is protected by the states. Ito ay nagbibigay ng kalayaan sa mga Pilipino na makapagpahayag ng kanilang mga saloobin at opinyon at pananampalataya ng tahimik at payapa. Halimbawa narito ang mga rally at protesta at mga pagtitipon para sa isang partikular na dahilan ay protektado ng batas. Section 5. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person to derive the equal protection of the laws. Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga pribadong impormasyon at komunikasyon ng mga individual.
Halimbawa narito, hindi maaaring buksan ng mga pulis o kahit na sinong tao ang mga sulat, email o ang mga mensahe ng isang tao na walang pahintulot ng may-ari nito. Section 6 ng Konstitusyon ng Pilipinas, karapatan sa kalayaan ng paninirahan ng komunidad. Ang section ito ay Konstitusyon ng Pilipinas ay nagbibigay ng dalawang kalayaan. Ito ay nagbibigay example at explanation. Number 1, kalayaan ng paninirahan ng komunidad. Pagbabago ng paninirahan ng tinitiyak ng karapatan. Ito ay ang bawat mamamayan ng Pilipinas ang kalayaan ng pumili kung saan nila gustong tumira. Maaari din nilang saan sila pwedeng lumipat, malayang lumipat sa loob ng Pilipinas. Maaari silang pumili ng pag-itirahan sa anumang lugar na gusto nila. At maaari nilang baguhin ang kanilang tirahan ng hindi nangangailangan ng pahintulot nila sa sinusunod. Limitasyon ng hindi gamit at ganap ang karapatang ito. Sinasabi ng konstitusyon, maaari lamang itong mababa sa halaga sa pamamagitan ng legal na utos ng hukuman. Nangangailangan ito ang gobyerno ay maaari lamang magtakda ng paghihigpit sa karapatan ng isang tao pumili ng kanilang tirahan sa pamamagitan ng isang batas. Section 7 ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang karapatan ng bayan sa impormasyon. Ang section na ito ay Konstitusyon ng Pilipinas ay magtatakda ng karapatan ng mga mamamayan ng impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa pagpubliko. Ito ay isang mahalagang karapatan nang dahil sa nagbibigay ito ng kapangyarihan sa mga mamamayan na masusubaybayan ang mga gawain ng gobyerno at magkaroon ng aktibong pakikilahok sa mga desisyon na naaapekto sa mga kanilang buhay. Ito ang aking pananaw. Sa Section 7 ay naglalay yung matiyak ang accountability ng gobyerno sa mga namamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan ng impormasyon. Ang mga mamamayan na maaaring masubaybayan ang mga gawain ng gobyerno. Magtanong tungkol sa mga desisyon nito at magkaroon ng aktibong pakikilahok sa mga proseso at pagpapagawa ng desisyon. Sa madaling salita, ang Section 7 ay kapangyarihan sa mga mamamayan na masubaybay ang mga gobyerno at magkaroon ng aktibong pakikilahok. Ayon sa Bill of Rights Section 9, section na ito, ang mga private property ay hindi basta-basta kukunin o gagamitin para sa pambayan nang walang wastong kabayaran. So, ang example ko dito is yung sa lola ko na may tinitirikan siyang lupa, and then yung gobyerno, may gagawin silang proyekto para palakihin yung kalsada, yung daanan ng mga sasakyan. So, yun, matatamaan yung bahay ng lola ko doon. So, matatamaan talaga siya dun sa proyekto ng gobyerno. Kasi syempre naman, pag may mga proyekto yung mga gobyerno na ganyan, hindi natin siya pwedeng, hindi ka pwedeng magmatigas sa gobyerno. So, yun nga yung nangyari. Ang pagkakaalam ko is, binayaran na lang sila lola doon. Kasi nga, syempre gagamitin yung proyekto ng gobyerno para matuloy yung kalsada na yun. So, yun ang alam ko, nabayaran sila sa tamang, kasi alam naman ng gobyerno yan, yung tamang pagbabayad. Ayon sa Bill of Rights, Section 10, ang ibig sabihin naman nito sa section na ito ay hindi dapat magpatibay ng isang batas na nasisira sa mga kontrata. Ayon sa Bill of Rights, Section 11, sa section na ito, hindi dapat ipagkait sa kahit na sino man ang malayang pagdulog sa mga hukuman. Kaya ang gobyerno ay nagbibigay sila ng mga pampublikong abogado upang tulungan ang ating mga mamamayan, upang tulungan ang ating mga kapwa Pilipino na mahirap o kapuspalad upang tulungan sila.
Good day guys! Ngayon naman ay tatalakayin natin ang Section 12 o mas tinatawag natin na Miranda Rights. Ano nga ba ang nakapaloob dito? Tara, alamin natin. Ano nga ba ang Miranda Rights? Ang Miranda Rights o ang RA number 7438 o Act Defining Certain Rights of a Person Arrested, Detained, or Under Custodial Investigation. Ang batas na ito ay naglalayong na mabigyan ng karapatan ang isang taong nasasakdal o nasa ilalim ng investigasyon. Bago yan, narinig nyo na ba ang mga katagang ito? So, ito ang tinatawag na Miranda Rights. Ang nasasakdal ay may karapatan na manahimik at may karapatan na kumuha ng tagapagtanggol o abogado. Kung hindi naman kayang magbayad para sa abogado, bibigyan siya ng isang abogado na galing sa pamahalaan. Pinagbabawal din sa Miranda Rights ang mga sumusunod. Una, ang pag-torture, pagpuwersa, karahasan, pagbabanta, pananakot o iba pang paraan na pumipigil sa malayang pagpapasya ng isang nasasakdal. Kung nabigo ang mga pulis na basahin o ipaalam ang kanyang Miranda Rights sa taong hinuli, mawawalan ng saysay ang mga ebidensya o konbensyon na binigay ng nasasakdal. Kung mapatunayan na lumabag sa batas ng Miranda Rights o nagkaroon ng pag-torture, ang biktima nito ay nararapat makatanggap ng kabayaran o rehabilitasyon. Section 13, they investigate, the ombudsman can investigate any act or omission by a public official, employee, or agency that appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. 14. Presumption of innocence. The accused is presumed innocent until proven otherwise. Rights of the accused. The accused has the right to speedy, impartial public trial. They also have the right to be heard by themselves and counsel and to meet witnesses face to face. Section 15. The privilege of writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when this public safety requires it. So what do we mean by the writ of habeas corpus? Writ of habeas corpus is a Latin word which means that they have a body. It means the person can't be locked up without explanation or trial. It only states that a person who has been violated or may mali sa pagkaka-aresto sa kanya, pwede siya mag-file ng legal action, yun yung writ of habeas corpus, which allows a person to report an unlawful detention or imprisonment, and the government may not suspend the privilege except there are cases of invasion or rebellion, especially if maapektuhan ito yung safety ng lahat. Section 16. All persons shall have the right to speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. This section states that everyone has the right to have their cases handled quickly to prevent from exceeding delay in taking action and to protect the individuals from any harm and the result from actions or judgment just because of the cases that has made to continue longer than necessary. Section 18. No person should be detained solely by reason of his political belief and aspirations. Walang taong dapat makulong dahil lang sa kanyang political belief o paniniwalang politika. Excessive fine should not be imposed nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither should death penalty be imposed unless for compelling reason involving provides for it. Any death penalty already imposed should be reduced to reclusion perpetua. Hindi pwedeng magpataw ng sobrang taas na multa o parusang malupit, nakakahiya o hindi makatao. Bawal din ang death penalty. Maliban na lang kung ito ay hihintulutan ulit ng Kongreso para sa mga heinous crimes o mamibigat na krimen. Kung may death penalty na naipataw na noon, ito ay kailangan gawing reclusion perpetua o panghabang buhay na pagpapakulong. No person should was put in a jeopardy of punishment
punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or actual under either should constitute a bar to another prosecution for the same act, while double jeopardy provides different prosecution for the same offense. It does not protect defendants from multiple prosecution for multiple offenses. For example, a person acquitted for a murder could be tried again on the lesser included offense of embroidery manslaughter. Section 22. No ex post facto law or bill of the attainder shall be enacted. These provisions protect citizens from retroactive penal laws and ensure that punishment is only imposed through judicial processes, not through arbitrary legislative action. Article 4, Section 1. The following are the citizens of the Philippines. 1. Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution. 2. Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines. 3. Those born before January 17, 1973 of Filipino mothers who elect Philippine citizenship upon reaching the age of majority. And 4. Those who are naturalized in accordance with law. Meaning, ang Section 1 ay nagpapakita kung sino ang itinuturing na mamamayang Pilipino. Kasama dito ang mga Pilipino noong pinagtibay ang 1987 Constitution, mga anak ng Pilipino, mga isinilang bago ang 1973 na may Pilipinang ina, at mga naturalisado ayon sa batas. Halimbawa na lamang isang bata ang ipinanganak noong 1960 sa Pilipinas at Pilipino ang kanyang mga magulang. Nang ipinatupad ang 1987 Constitution, siya ay otomatikong kinilala bilang Pilipino dahil mamamayan na siya bago pa man mabuo ang kasalukuyang konstitusyon. 2. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph 3, section 1, whereof shall be deemed natural-born citizens. Meaning, ang Section 2 ay tumutukoy sa mga natural-born citizens o mga Pilipinong mamamayan mula pagkasilang nang hindi na kailangang sumailalim sa anumang legal na proseso upang makuha ang kanilang pagkamamamayan. Kadalasan ito ay dahil sa dugo. Kung ang isa o parehong magulang ay Pilipino, ang anak ay otomatikong Pilipino rin. Halimbawa, ang isang bata ay ipinanganak sa Japan, ngunit parehong Pilipino ang kanyang mga magulang. Kahit na sa ibang bansa siya isinilang, itinuturing siyang natural-born citizen ng Pilipinas dahil sa kanyang mga magulang. At hindi niya na kailangan mag-apply o dumaan sa anumang proseso para maging mamamayang Pilipino. Section 3. Philippine citizenship may be lost or acquired in the manner provided by law. Meaning, ang Section 3 ay nagpapaliwanag na ang pagkamamayang Pilipino ay maaaring mawala o mabawi ayon sa mga itinakdang batas ng Pilipinas. Maaaring mawala ng pagkamamamayan ang isang Pilipino kung halimbawa nagdesisyon siyang maging mamamayan ng ibang bansa. Gayunpaman, may mga proseso upang mabawi o muling makuha ang pagkamamamayan tulad ng pag-apply para sa reacquisition o dual citizenship. Halimbawa, kung ang isang Pilipino ay naging mamamayan ng Canada, mawawala ang kanyang pagkamamamayang Pilipino. Ngunit kung nais niyang muling maging mamamayang Pilipino,
maaari siyang mag-apply para sa reacquisition ng Philippine citizenship sa ilalim ng Republic Act No. 9225 o ang Citizenship Retention and Reacquisition Act. Sa ganitong paraan, maaari niyang muling makuha ang kanyang pagkamamamayan nang hindi nawawala ang kanyang pagiging mamamayan ng Canada. Section 4. Citizens of the Philippines who marry aliens shall retain their citizenship unless by their act or omission they are deemed under the law to have re-announced it. Ibig sabihin, ang Section 4 ay ang mga mamamayan ng Pilipinas na nagpakasal sa mga dayuhan ay mananatiling Pilipino maliban na lang kung sila mismo ay gumawa ng aksyon o nagkulang sa paggawa ng mga bagay na itinuturing ng batas na pagtalikod sa kanilang pagiging Pilipino. Halimbawa, isang Pilipina ay nagpakasal sa isang Amerikanong mamamayan. Kahit na nagpakasal na ang Pilipina sa isang dayuhan, siya ay mananatiling Pilipina. Ngunit kung siya ay kusa at voluntaryong humiling na maging mamamayan ng Amerika at nanumpa ng katapatan sa bansang iyon, ito ay maituturing na pagtalikod sa kanyang pagka-Pilipino. Sa gantong sitwasyon, mawawala ang kanyang pagiging mamamayan ng Pilipinas. Section 5. Dual allegiance of citizens is inimical to the national interest and shall be dealt by the law. Ibig sabihin, ang Section 5 ay nangangahulugan ang pagkakaroon ng dalawang karapatan ng mga mamamayan ay hindi pabor o maaaring makasama sa interes ng bansa. Ang gantong sitwasyon ay maaaring maging dahilan ng pagdududa sa karapatan ng isang tao sa Pilipinas, lalo na kung mayroon siyang obligasyon sa ibang bansa. Dahil dito, ang gantong mga kaso ay kailangang tugunan at resolbahin sa pamamagitan ng batas. Halimbawa, isang Pilipinong naging mamamayan din ng ibang bansa, halimbawa China. Kung siya ay mayroong tungkulin o karapatan sa parehong bansa, maaaring magdulot ito ng problema, lalo na kung may sigalot o hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang bansa. Ang batas ang magtatakda kung paano aayusin ang gantong sitwasyon upang matiyak na ang interes ng Pilipinas ay mapoprotektahan.